Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nakahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya. Makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay.
Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa Ingles ay Most Sacred Heart of Jesus. Kaya mas tama, di ba, na kabanal-banalang puso. Pero tama po yung kamahal-mahalang puso. Hindi lang dahil sa ito'y mamahalin. Ito'y kamahal-mahalan dahil ito'y puso na nagmamahal. Pusong umiibig. Kaya mahal dahil nagmamahal. Ang kapistahang ito ay kapistahan ng pag-ibig sa atin ng Diyos na pinakita at pinaranas sa pamamagitan ng puso ni Jesus. Alam po ninyo, nag-iisip ako ng isang imahe na maaaring magpahayag ng o magsalarawan ang pag-ibig na ito ng puso ni Jesus mula sa ating mga pagbasa. At ang talagang pabalik-balik po sa aking isipan ay yung imahe ng pag-ibig na pinipiga ang kanyang sarili para sa pagmamahal. Yung pinipiga ay ginagamit natin sa paglalaba, di ba? Pinipiga ang nilalabhan para lumabas ang lahat ng posibleng tubig na naroroon pa sa damit upang maging madali ang pagpapatuyo. Ito po ang naiisip ko na imahe ng pag-ibig sa atin ng puso ni Jesus. Pag-ibig na pinipiga ang sarili hanggang sa kahuli-hulihang lakas, biyaya, kakayahan, kabutihan na maibibigay nito para sa atin na kanyang minamahal. Kasi limbawa sa ebanghelyo po na ating ipinahayag, no? Narinig natin doon kung paanong si Jesus ay namatay, no? At bago siya namatay, siya ay hinatulan ng kamatayan, pinarusahan, sinaktan, pinapasan ng krus, no? Pinalakad, pinako sa krus at namatay. Pero hindi pa nasiyahan doon ang kanyang mga kaaway, no? Inulos ang kanyang tagiliran at dumaloy ang tubig at dugo mula sa sugat na ito sa kanyang tagiliran, no? Yun yung isang dahilan kung bakit nais ko yung imahe ng pag-ibig na pinipiga ang sarili. Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaias, sinabi dito na ang Panginoon ang siyang nagpalaki sa atin na para tayong mga bata, na kanya tayo pinakain, inalagaan, tinuruang lumakad, lahat ng kabutihan na kanyang ginawa. Pero sa kabila nito ay nagtataksil tayo sa kanya kung paano nagtaksil ang bayang Israel. Binaliwala ang lahat ng kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa atin. Pero hindi siya nagiganti. Kasi sabi nga niya, siya ay Diyos at hindi tao. At bilang Diyos, no, hindi siya nagwawasak, sumisira, kundi bumubuo. Ito yung isang larawan ng pag-ibig na pinipiga ang sarili, no? Sa pasensya, sa pag-unawa, sa pagkapatawad, sa awa, sa habag. Para kahit na ang isinusukli sa kanyang kabutihan ay pagbabaliwala o kasamaan o kataksilan, ay handa pa din siyang tuloy-tuloy na magmahal. At kahit sa ikalawang pagbasa, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, no? Ang minahal
ng Diyos ay hindi yung mga mararangal, yung mga mababait, kundi yung mga pinakahamak. At hindi lang yung mga kabilang sa bayang Israel na kanyang piniling bayan, kundi pati ang mga dayuhan, ang mga hentil. At para ito'y mangyari, no, kailangan talagang lumabas siya sa kanyang sarili, kailangan niyang abutin ang mga nasa malalayo, kailangan yubuko upang maabot ang mga nasa ibaba. Isang pag-ibig na pinipiga ang sarili para sa kanyang minamahal, no? Kaya't mapalad tayo na mayroon tayong ganitong Panginoon na kung magbigay hindi lang kung ano yung gustong ibigay o kayang ibigay, kundi talagang siya ay gagawa ng paraan upang maabot tayo at lalampasan ang kanyang mga hangganan para tayo ay mabigyan ng pagpapala at biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Ito po ang pag-ibig ng puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya talagang may dahilan upang tayo manalig sa laging sinasabi ng Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa, mamuhay sa kapayapaan at kapanatagan. Mayroon tayong Diyos na handang lampasan ang lahat ng mga limitasyon at hangganan. At yun ay nangyari na, no? Imagine ang Panginoong Diyos ay naging tao, no? Na ni sa hinagap ng guni-guni ay hindi natin naiisip na maging posible. Pero gagawin at gagawin ang lahat. Ibibigay at ibibigay ang lahat. Pipigin ang sarili para sa pagmamahal. Kaya mabuhay tayo sa kapayapaan at kapanatagan. May nagmamahal sa atin ng higit sa kayang abutin ng ating mga isip at guni-guni, no? At ito ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At harinawa, kahit malamang kaunti, no? Makapagmahal tayo ng ganitong uri sa ating kapwa at sa isa't isa, no? May limitasyon tayo. Pero sa biyaya at sa tulong ng Espiritu Santo, kaya nating lampasan ang limitasyon na ito. Nasasaktan tayo, nahihirapan, napapagod sa pagmamahal, pero sa tulong ng Espiritu ng Diyos, no? Sa halimbawa at biyaya ng puso ni Jesus, makapagmamahal din tayo, katulad ng ating Panginoon, na kaya nating lampasan at higitan ang mga limitasyon ng ating kakayahan. Magugulat tayo, no? Magugulat tayo. Kaya nating magmahal ng katulad ng sa Panginoon, no? At harinawa, no? Maghari lagi sa ating buhay ang ganitong pagmamahal. At sumayin niyo po minsan pa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.